by itself, humihina yung kaso kay Speaker. Kung ang gagawin mong batayan ay testimonya ng Brave 18, tapos on the other hand, itong araw na ito na sabi na papailan ng cyber libel, pag yun napailan ng cyber libel, hihina yung kaso. Dahil kung yun lamang ang basihan ng pagtanggap ng pera. So makikita mo, kinuha nung isang kamay, hihilahin nung isang kamay. So, talagang pambubudol. Hindi ko nakikita na magtatagal si Speaker sa kulungan at hindi ko rin nakikitang matibay ang ipapile na batas. Siguro dadaan lamang na hindi ko nga alam kung ikukulong nila eh. Si Professor Malutiki, makakasama po natin isang political analyst. Pag-usapan natin ang nakalipas na SONA ng Pangulo. Prof, magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang gabi, Admar. Magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig. Opo, dito tayo sa unang bahagi ng kanyang SONA. Nakikita nyo ba na seryoso ang Pangulo? Ang puna ni Senator Marcoleta parang hindi mabigkas, hindi mabanggit-banggit yung pangalan ng kanyang pinsan. Pinsan lang, tapos hindi mo alam kung seseryosohin ba na sasampahan ng kaso at ikukulong ba talaga? Kasi pwede naman magsampa ng kaso na hindi naman mabigat. Ano ba masasabi nyo po dito, Prof? Well, Admar, kung after 1 year, nasa investigation level pa lang, ako'y nagdududa rin, no? Nabanggat mo si Senator Marcoleta, immediate yun, no? Pininesenta niya ang sarili niya, sabay, may warrant of arrest na at nakulong na, no? Si Senator Marcoleta, ukol sa campaign donation, si Speaker Martin Romualdez, tungkol sa ilang budget from 23 to 25 at ang total nun almost 1 trillion. So hindi mo maintindihan kung bakit mabilis sa iba na kritik at dahan-dahan sa kapamilya. So yung paggamit ng kanyang presidente ako hindi sa pamilya, again, it's a license in terms of coining something that the public may want to latch on, no? At hawakan yon na ibang klaseng pangulo siya, pero ngayon na lamang yan at hindi noong simula ng 2025 nung nasabi niyang mahiya naman kayo. Pangalawa, akala ko sasabihin niya na file na ng kaso, pero hindi ganon. Kung titingnan mo rin, inuna niya yon to get away from it. Ito na yon, let's move forward. Para yung pagkaka-structure ng speech niya, he talked about the elephant in the room, which is brought about by his campaign na mahiya naman kayo, so that he can say, let's move forward. So nakita naman natin, sunod-sunod yung kanyang pagsasabi o pagbibigay ng resibo sa mga nagawa. At kapansin-pansin, parang hindi yata niya nabanggit na pinsan. Kaya nga ito yung kinwestiyon ni Senator Marcoleta na ang daming dating speaker, no? Hindi niya mabigkas. Tapos ito pa, Prof, no, basahin ko lang, no, yung kanyang nabanggit kahapon. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Now, ngayon, ang tugon naman dito ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, gumamit din siya ng salitang masakit. Sabi niya rito, quote and quote, masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang pagiging pahayag ng Pangulo. Now, ngayon, kung ito'y nabasa ng ating mga kababayan, talagang nagkakaroon sila ng pagdududa na baka scripted lang ito. Kasi alam naman natin, ang SONA, pag ikay nabanggit dyan, negative o positive, malaking epekto yan sa imahe mo, either negative or positive din. Pero ganito, kumbaga mabanggit ka nito na sasampan ka ng kaso, di ba? Parang naayon ba ang tugon sa mga pahayag, Prof? Admar,
ang dating sa akin, nagsisignal na siya eh. Kaya kung titingnan mo yung naratibo, may inintroduce na isang tao, yung mayordoma, na siya daw yung tumanggap ng pera. So, makikita natin unti-unting nagpapakita na walang alam si speaker, hindi niya natanggap yung pera. So, tingnan natin how it will evolve. Hindi pa naman ito tapos. Ang akin lamang, sana harapin na nila yung katotohanan. At pangalawa, hindi lang naman si speaker yan eh. Marami pang mga nasa ilalim ng Office of the President, katulad ng Executive Secretary, yung pamangkin ng Executive Secretary, yung dating DBM Secretary, yung dating Undersecretary ng DepEd. Magtataka ka na parang tinutuon na lamang kay Speaker, samantalang yung mga kongresista na merong pag-aari at conflict, yung kontratista sila, ay hindi na nababanggit, no? So makikita natin, akala ko he will make public, si Presidente will make public the report of the ICI. Wala rin siyang sinabi doon. Akala ko gagawin public yung partial report ni Senator Lacson. Wala ring nasabi doon, pero unti-unting lumalabas online yung recommendation ng partial report, at makikita natin may mga personalities na hindi naman nababanggit o hindi napapailan. Kumbaga, Admar, kung ganong kabilis ang paglagay sa kulungan ni Senator Marcoleta at pati yung mga donors ni dating Congressman Mike Defensor, ganun naman kabagal itong talagang may principal role sa gadambuhalang pondo na nawala sa ating bayan. Meron po ba yung nagtataka, Prof, na nawala na yung mga katagang dahil kay Speaker? Bakit wala kayang nagdepensa dahil kay Speaker? Hindi kasi maintindihan siguro ng mga mambabatas, at nakita mo walang pumalakpak nung sinabi yan. Tahimik na tahimik ang audience, no? Sa tingin ko, hindi nila alam kung gaano kaseryoso. Mas mabuti pa siguro tumahimik na lamang sila para hindi sila masama. Makikita mo hindi pantay ang batas dito sa usapin na ito. Sinasabi rin na sa 18 Marines na sinasabing dating aide ni Zaldico, ginamit yung kanilang testimonya laban dito sa kay Speaker. No? Ngayon, umusad naman yung kaso laban dito sa 18 mga kumbaga 18 mga Marines, dating Marines na ito, dating mga sundalo po. Prof, parang hindi yata nagtutugma kung kakatigan, gagamitin, tapos masasampahan ng kaso. Same lang din naman. Binanggit lang nila kung sino sa tingin nila ang nakinabang doon sa maletang kanilang i-deliver. Well, Admar, by itself, humihina yung kaso kay Speaker. Kung ang gagawin mong batayan ay testimonya ng Brave 18, tapos on the other hand, itong araw na ito, na sabi na papailan ng cyber libel, pag yun napailan ng cyber libel, hihina yung kaso. Dahil kung yun lamang ang basihan ng pagtanggap ng pera. So makikita mo, kinuha nung isang kamay, hihilahin nung isang kamay. So, talagang pambubudol. Hindi ko nakikita na magtatagal si Speaker sa kulungan, at hindi ko rin nakikitang matibay ang ipapile na batas. Siguro dadaan lamang na hindi ko nga alam kung ikukulong nila eh. Kasi again, pag kinumpare mo, madalian yung kay Marcoleta, hindi man lang hinintay yung pag-convene ng impeachment court, no? Yung hindi naman plunder yung kanyang issue pero ginawang plunder, ganun rin yung mga donors, no? Yung donors medyo that will set the stage for the 2028 election. Kung donor ka, mag-iingat ka kasi ganito nga nangyari ngayon lang sa ating kasaysayan na nangyari na ang donor
nakasuhan at ang kaso ay plunder. At eto pa, yung ipinagmalaki ng presidente na merong nabulgar na nakawan na maabot na yata sa trilyong piso, yun pa yung wala pang nakulong at hindi mabilis. Doon naman sa private, yung donor na hindi naman pera ng taong bayan, abay mas nauna pang nakulong, Prof. Tama yan, no? At binanggit niya sa kanyang SONA na medyo contradictory rin, no? Din sa paglaban sa accountability, sinabi niya 250 billion ang nabawi na. Pero ang nabalik sa Treasury, 800 million. So 4% lang yun. Ano nangyari dun sa iba? Kasi ang sabi niya dyan, ang claim niya sa SONA niya, sinisigurado ko sa inyo na ang maibabalik na pera, ang mababawing pera ay gagamitin ng gobyerno. Kung yun pa lamang, 250 billion pa lang ang nababawi at 800 million lamang ang nabalik sa Treasury, anong ibig sabihin nun? Na napaka bagal at hindi mo maintindihan itong anti-corruption campaign niya. Opo, correct ko lang, Prof, no? Kasi dito sa script sabi niya rito, halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen, at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating naibalik sa Treasury. So, hindi sa 250, parang 25 billion, pero doon sa 25 billion, 800 lang yung agad. Bakit hindi agad yung iba, Prof? Oo, yun nga ang tanong eh. So, kung may nabawi ka, isa pa rin babantayan ng taong bayan, yung nabawi ba na i-deposito na sa treasury? O nandyan lang pakalat-kalat at may ibang nang nagkaka-interest? Opo. Dito naman po sa survey po ninyo sa Publicus Asia ng mga primary concern talaga no, ng ating mga kababayan. Tumutugma ba doon sa pagtugon na nabanggit sa SONA ng Pangulo? Oh, alam mo Admar, yung personal na issue ng respondent, corruption 30%. Ang ekonomiya more or less around 15 to 18%. Yun yung individual. Pero pag naging household, lumalabas rin ang corruption mahalaga at saka ang recovery ng Philippine economy. Makikita natin doon walang klaradong economic plan kasi nagpo-function pa rin tayo sa COVID level eh. Ilang taon na nakaraan ang COVID pero hindi tayo nakakaangat. Biglang dumating ang gera sa Iran, medyo lumakda tayo, nagkaroon ng isang plano pero hindi naman immediate na nagawa yung mga dapat magawa. Ngayon sinasabi aalsin yung sa Meralco na Systems loss. systems loss. Tapos sinasabi yung Amyenda ng IPIRA. income tax, yung EPIRA, etc. Nagkaroon sila ng anong tinatawag doon? Yung uphill, Uplift. uplift. Meron siya lang uplift. Pero kung titingnan mo yung unang element ng uplift, it took them 4 months to 5 months. Yan yung VAT sa LPG. No? Walang ginawa sa excise tax para mumura ang presyo ng gasolina. Hindi nagkaroon ng price freeze para sa mga basic commodities, no? So, makikita mo, it's one thing to claim na ito ang mga resibo sa nagawa ko, and it's another thing to really ask Juan de la Cruz, naramdaman nyo ba? No, so kung babalasahin mo, titingnan mo yung mahaba. I think this is the longest SONA he has made. Maraming datos, kaya nga ang sabi ko, kailangan ma-fact check para natin maintindihan, lalo-lalo na sa aspeto ng edukasyon, no? May mga claims sa edukasyon na pag tinanong mo sa mga guro, sinasabi nila wala naman sila natatanggap. Meron rin diyang claim tungkol dun sa ating disaster preparedness na may hub and spoke at marami ng
lugar na pwedeng pangsagip sa mga tao pag nagbabaha. Pero yun, kailangan nating tingnan. Kasi ang tanong ko, bakit ngayon nyo lang yan sinasabi? Dapat sinabi yan ng spokesperson mo para naiintindihan ng tao na, oy, may nagawa naman pala, ito yung nagawa. Ang problema, yung spokesperson kasi ginamit parang attack dog, parang pangsisi at i-blame ang mga Duterte. Kaya may problema tayo dun sa trust at saka sa approval eh. Ang approval ng presidente sumasadsad, ang approval ng kabinete sumasadsad, ang trust ng presidente talagang pababa, no? So makikita natin na dyan sa SONA, marami siyang resibong binigay at kailangan tingnan natin kung totoo. Opo, and dito po sa issue po ng IPIRA, system laws, lalo na sa IPIRA, no? Ang punto na pinakamahalaga na kailangan ng taong bayan itong ganito, lalo na yung pagsuspindi sa VAT, nung panahon ng unang part ng pagsiklab ng Iran at US-Israel na giyera, na yun talaga yung hinaing nila, pero hindi nagawa. Kung nagawa man, doon lang sa LPG, sa kerosene, pero ang hiling talaga ng ating mga kababayan doon is yung diesel, yung gasolina na napakataas ng itinaas. Kung hindi nagawa doon, maniniwala ba tayo na magawa na isang batas talaga, maamyendahan talaga, considering ang kalaban mo rin dito is mga oligarch din na prof. Admar, alam mo, mahirap yung IPIRA. Simula nang naisabatas yan, ang pagka-recall ko, wala pang 6 months upon signing, may mga nagsasabi ng kailangang i-amenda. At every kongreso, whether first session or third session, ina-attempt na maamendahan yan, pero hindi natutuloy. Katulad nga ng sinabi mo, medyo mabigat dyan ang labanan. Dati isang pamilya, ngayon medyo na-break na yan into several phases, pero nandun pa rin yung issue na iaalaw ba yan, lalo na yung systems loss, kasi malaking pera yan na pinapasa sa consumer para makarecover ang isang distributor at saka generation firm, no? Kung titingnan rin natin, klarado sa resibo ng Meralco, may mga nakapatong doon na parang ginawang collection arm ang Meralco ng gobyerno. Na andyan na yung pagtulong sa senior citizen, sa lifeline, sa fit tariff, sa renewable. So, kinukolekta ng Meralco yan. At yan, nasa batas. Kaya nga ako nagulat, kinukolekta ng isang private arm para sa gobyerno. Kaya lumobo eh. Marami kasing naka-insert doon na maraming dapat gobyerno ang gumagawa. Pero hindi natin napuna. Ngayon nakita natin dahil diyan sa gera sa Iran at nakita natin dahil ang gastos ng elektrisidad kaya nagtaasan. Kaya nagdududa yung ating mga kababayan kung sincero ba ang administrasyon ngayon sa mga pinagsasabi nito sa SONA. Kasi isa sa mga supporter talaga nito, maalala ko, Prof, ay itong pinakulong nila na si Senador Rodante Marcoleta. Now ngayon, papalapit na matapos na ang termino doon na nabanggit. Now ngayon, ang sabi naman ng DOE, para daw mawala ang system loss, kailangan ng at least 1 taon. Alam mo yan kasi lilinisin yan sa books eh. Mahirap mong i-compute yung system loss kung aalsin ng buo. Kasi pwedeng hindi pa nare-recover ng Meralco yan, no? Tama ka, no? Yan isang legislation advocate dyan si Senator Marcoleta from the House to the Senate at nakita naman natin during the start of the war
doon sa mga hearings na ginagawa, no? Parati niya sinasabi, alisin na natin ito, gawin na natin ito. Unfortunately, hindi naman certified ng Pangulo at narinig natin noon kay dating kalihim ng finance na mahirap, he will never agree with the removal of the VAT, no? So, makikita mo from that time on na nagkaroon ng gera till now, parang wala pang pag-aaral na ginawa para malaman kung saan, kukunin just in case maalis. Siguro karagdagan na rin dyan, doon sa mga binanggit sa SONA, siguro dapat binanggit niya ang effort ng Bureau of Customs dahil under ni Commissioner Ariel Nepomuceno, napakalaki ng revenue na kukuha dahil sa reform na ginagawa niya using technology. So, walang nabanggit doon at makikita mo meron silang mga bagay na iniiwasan from the revenue side to the public debt, yung pag-utang, to the impeachment, and of course, yung latest, akala ko nga, i-claim niya yung upper middle income eh. Pero quiet sila doon. Kaya makikita mo pag hinimay at medyo matagal-tagal itong paghihimay na gagawin, pag hinimay mo, makikita mo na essentially, sagot yon sa taong bayan at parang sinasabi niya, nararamdaman ko kayo. In fact, ito nga ang ginagawa ko. Kaya medyo yung iba naiwan sa wayside eh, no? Ang isa pa niyang claim na kaduda-duda, kaya nga napakahalaga ng fact-checking na dapat gawin, ay ang pag-claim niya dun sa electric vehicles ng Davao City. So, apart from Marcoleta, claim niya rin yung sa Davao City na yun naman ang Davao mismo, ang syudad ng Davao mismo ang may programang ganun. Pati nga yung sa issue ng nuclear, matagal na ito eh. Lagi kong na-interview si Congressman Cuangco, naiinis na nga siya kasi ang bagal daw ng gobyerno, merong napag-uusapan, nare-raise sa SONA, tapos yun na naman, balik na naman. Every time na ma-interview ko, yang si Congressman na Cuangco, kasi marami siyang mga plano talaga na maisulong, mapagal naman daw ang gobyerno sa pag-implement. Ang binabanggit nga niya is itong DOE. No, ngayon, nabanggit na naman ng Pangulo, baka ganun pa rin. Nasa na tayo, last 2 minutes na, kumbaga, sa termino ng Pangulo. Kaya napagdududahan yung kung sincero ba ang mga pahayag ng Presidente sa kanyang SONA, Prof. Oo, Admar, yung tama ka dyan, yung Bataan Nuclear Power Plant, dinicommission na nila. Tapos, nagkaroon ng hearing sa House yan, nagkaroon ng proposal. Nung panahon ni Presidente Duterte, may EO pa nga to study the commissioning, no? Alam mo, ang problema dyan kasi yung local na pamahalaan ng Bataan, ang interest nila, gawing data center yung lugar na yan. Kung saan wala na kasi yung uranium doon eh. So, gagawin sana nilang data center para mauna na data center sa bansa. Isa sa mga so nakita natin yung sincero ba talaga kasi dun sa energy mix, hindi mo naman basta sasabihin na lang na ganyan kung hindi na pag-aralan. So makikita mo ang isang bagay na nakagulat sa taong bayan ay yung yung space. Rocket. Yung spaceport. No, magkano ang gagastusin diyan? Hindi pa naman wala pa yung blueprint eh. So I don't understand why it is very important for us to launch that program considering mas marami pang importanteng bagay kisa sa pag-launch ng spaceship, no? It doesn't make us any less Filipino kung wala tayong spaceship program kasi hindi naman expected yan sa isang bansang katulad natin. Pero para bigyan mo ng spasyo sa iyong SONA at alam naman natin it takes a while considering this is your 5th SONA na dito mo lang mailalagay lahat yung mga plano at mga elemento ng plano,
Dahil pagdating mo sa 6 mo, tying up na yan, nagpapaalam ka na. So, practically, itong mga linista na wishlist niya, asahan natin hindi yan mangyayari. Klarado doon sa electronic vehicle na sinasabi niyang priority, ang full launch noon, 2040, wala na siya. Yung sa MRT-7, sinabi rin na by next week, by next month, next year, i-launch na. Sa tagal niyan, mukhang 2028 pa yan. So, maraming mga claims na ginawa, kaya nga parati kong sinasabi, kailangan ma-fact check. Sabi nga ng mga commenter kanina, kasi kasabay niyan, next month, magtataas yung pamasahe ng eroplano. Tapos sabi nila na maglulunsad pa ng rocket, tataas na nga yung pamasahe sa eroplano, parang hindi nga po nagtutugma. Now, isa pa siya ipinagmalaki ng presidente, yung ang pagtatayo ng Paxilica, Prof. Ano ba masasabi niyo po dito? Naging transparent ba? Kasi maganda yung mga sinasabi na benepisyo, pero marami din tayong mga naririnig na mga disadvantage siya ukol nga po dito, Prof. Oo, Admar, yung sa Paxilica, medyo pinasadahan lang eh. Wala namang masyadong, ang parang ginagawang pagbenta yung AI, yung minerals, pero hindi sinasabi na ito ay 99 years, ito ay lupa ng mga ita, no? Hindi natin alam, ancestral domain yun, no? Yung pag-ooperate ng data center, kailangan yan malamig ang lugar. So, kailangan ng tubig, kailangan ng elektrisidad. Saan mo yan kukunin? Pag hinigop, pag nag-ooperate na yan at nahigop ang Luzon Grid, paano tayo? No? Maraming katanungan pa, pero minamadali nila para sa November magpirmahan na. Ang isang controversial dyan ay yung diplomatic immunity na hinihingi ng Amerika doon sa kabuuan ng Paxilica. At makikita naman natin per the BCDA report, ang locators parang isa pa lang, no? Yung iba hindi pa nag-agree pero hindi pa nagsasabi, maglo-locate kami. So, napakahirap yan. Pero ang tingin ko yan, kaya pinupush yung Paxilica, ay para itali ang kamay ng mga susunod na liderato, mga susunod na pangulo, para sigurado ang Estados Unidos ay naandyan at hindi mapapaalis sa Pilipinas. No? Ang problema dyan, pag yan inatuloy, tayo ay parang magnet na yan ng lahat ng kalaban ng Estados Unidos magiging kalaban ng Pilipinas. Again, it is not to our national interest. Hindi pa naman subok kung gaano kadaming trabaho, kung yung mga yung pagmimina talagang iaalaw natin. So medyo masalimuot siyang Paxilica. Opo, parang EDCA din pala to. Huli na lang po, Prof. Merong mensahe ang Pangulo sa mga detractors. Sabi niya, quote-unquote, Filipinos are noble, kind, gracious, and a great race. You are not greedy, we are not racist, we are not liars, we are respectful, and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Ito na ba ang susi para maging positive, yung dapat na maging positive at tumaas ang kanya pong ang tiwala mula sa taong bayan, Prof? Well, ang naririnig ko sa online, medyo nagagalit sila diyan no? Kung susumahin mo yung 4 na taon, 5 taon niya, yung kind, yung greedy, may iilang tao sa administrasyon niya na yan ay patungkol sa kanila. Oo, ang Pilipino mapasensya, pero definitely ang Pilipino hindi greedy. Siguro yung mga leaders natin, no? Yung racist, patungkol yun, alam mo, mas maganda sanang tinuon na lamang niya yan sa kanyang tinatarget na sabihan na sa paningin ko ay ang China, no? Para mo akuin, kasama ka,
at kasama ng lahat ng Pilipino, medyo hindi naman tama yon kasi iilan lang sektor sa atin bansa ang question dyan sa China. Madali naman mapag-usapan yan bilaterally kaso may mga ilang tao na ang gusto talagang gigilan at labanan. Alam mo, nung binanggit niya yan, pumasok sa isip ko ang ginagawa kay BP Sara. Ah, kung iyong uulit-ulitin yung mga salitang yan, ang magiging tanong ko, ba't mo na ganun si BP Sara? Ba't mo na ganun si Senator Marcoleta? Ba't mo ginanon si Mike Defensor at yung dalawang totally private individuals, no? Ah, parang kabaliktaran ang kanyang mga pagtuon pero nagamit niya dahil tayong lahat. I take exception to that kasi hindi naman totoo yan. Baka mas gusto niya yung pinupuri siya ng mga leader ng mga ibang bansa, mabigyan siya ng magagandang mga salita, tapos ending patawan ng mas mataas na taripa. Oo, no? Mas matindi yun. Pagkatapos masahihin ang ego niya ni State Department Rubio, bigla nga nagkaroon ng taripang ganyan. At nakita mo naman, hindi umalma. Walang protest na nangyari. So, tapos yung sinabi ng mga Amerikano na questionin nila ang ICC, nakita mo naman ang sabi ng spokesperson niya. So, may mga pitik-pitik siyang ginagawa sa mga Amerikano. Siguro hanggang doon lamang dahil makikita mo how we are in deep with the Americans under this administration. Prof, maraming salamat sa iyong oras. Ngayong 10 oras ng gabi sa uulitin. Ingat po kayo. Salamat, Admar. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat si Professor Malutiquia, isang political analyst tungkol nga po dito sa assessment sa naganap po na SONA kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.